morning po sa ating lahat. Ayun, good morning po. So, ayun, last week, tinalakay po natin yung about kay Ate Gea, about fellowship. Actually, nag-drive po ako nung nag-online ako. Narinig ko po doon na may assignment na binigay si Ate Gea sa atin. Tama po ba? Sabi niya doon, i-follow up ko daw ngayon kung meron daw po kayong dalang mga module. Tama po ba? Tama. So, pakitaas nga lahat ng may dalang module ngayong araw. Ayun. So, may mga dala na tayong module. No? So, importante po na dapat lagi nating dala yung module natin. Kasi, ayun, sa mga wala pang module, bumili po tayo. Kasi parami yung module. Ilan ang module natin ngayon? Ilan ang module natin ngayon? 4. So, dapat makasunod po tayo. So, kung may mga wala pang module 4, bumili na po kayo. Kasi hanggang 100 module po tayo. Ano po ba? So, konting review po tayo. Ang topic po natin ngayon is about fellowship. So, sige nga, tanongin ko nga kayo, what is fellowship? Sabi ron sa last Sunday school natin. So, ano raw ba yung fellowship? Ano po ba? Anyone? Nakaalala? Ano ibig sabihin ng fellowship? Wala? Wala nakaalala? Sabi doon, fellowship daw is a communion with God. So, review lang tayo. Tinalakay din doon ni Ate Gea about purpose ng fellowship, condition of fellowship, at nagtapos po siya sa letter A. So, continuation po tayo ng fellowship. Mag-start po ako sa letter B. So, sabi po dyan, fellowship. Ayan, so, sabi po dyan, sensya na kayo, masahit sa mata. Sabi dyan, our commitment must be, sa letter B, our commitment must be based on godly love o agape. So, tanong ko muna, anong ba ibig sabihin ng agape? Akala ko kasi ito nung una, acronym siya, pero hindi pala. Meron po bang nakakalam ng agape? So, unconditional love. So, pakita natin ano bang meaning ng agape. So, sabi dyan, so, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Unconditional and sacrificial love that desires the highest good to others. Yun po yung commitment. Ito yung nire-require ng Panginoon. Sabi dyan, our commitment must be based on godly love, which is consist of selfless, unconditional, and sacrificial love that desires the highest good. Sabi sa John 13:34 and 35, a new command I give you, love one another as I love you. You must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another. A new command. So try natin i-dissect yung message, yung verse doon. Sabi niya, a new command. Hindi common yung pray na mahalin mo yung kapwa mo. Tama po ba? Prior to that, meron tayong love your neighbor as yourself. So dito nagsiset ng another standard ang ating Panginoon, kaya new command. Again, sabi nun sa napakinggan ko, pag sinabi ni Lord na command, hindi siya kasi normal, hindi siya routine, hindi siya the usual na ginagawa ng tao. Kaya ginagawa ng Lord, kino-command niya. Di ba? So para gawin ng tao. Kumbaga hindi mo siya the usual na ginagawa. The usual ba nating minamahal natin yung kapwa? Pag may nagbibideo nga minsan sa labas natin, nagagalit na tayo sa kapitbahay natin. So, hindi siya common. So, kaya siya kino-command ng ating Panginoon. So, sabi dyan, kaya siya sinabi ng new command, nagsiset lang siya ng another standard. So, ang standard ng gusto ng Panginoon, pagdating sa fellowship or sa commitment, dapat daw, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kapwa believer mo, na gaya ng sa Panginoon. So, hindi na to binabanggit na mahalin mo lang siya. Kundi mahalin mo daw dapat yung kapwa mo gaya ng pagmamahal na ginawa sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, dito napapakita kasi yung pagiging disciple natin. Pag napapakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa nating believer. Diba? Fellowship, communion. So, yun po yung binabanggit diyan. Sabi diyan, love is not a suggestion, but yun daw po yung core ng embodying of selfless, sacrificial love modeled by Jesus and powerful testimony sa Christian life po natin. So, kailangan po natin siyang gawin, no? Kailangan natin siyang isa puso.
na ganong klaseng pagmamahal yung ipapakita natin sa kapwa nating believer kahit na di natin siya kadugo. Di ba? So sabi sa letter B, sa letter B pala, sa letter C, sabi dyan, C, true fellowship is a Christian-centered. Tama po ba? Christ-centered. So, pag sinabi mo Christ-centered, sabi mo nga sa katabi mo, fellowship is Christ-centered. So, Christ-centered, our fellowship with one another is founded in our common commitment. Kailangan isa lang yung commitment ninyo sa bawat isa. Hindi pwedeng ang ka-fellowship mo, iba yung gusto, iba yung goal. Dapat same goal daw po tayo pagdating sa fellowship. Isa lang yung pinupuntahan natin lahat. Hindi pwedeng nandito ka sa church tapos iba naman pala yung trip na gawin mo. Kailangan isa lang yung goal natin. Sabi sa 1 John 1:3, we proclaim to you that we have seen, heard, so that you also may fellowship with us. Sino nagsabi? Si John. So anong binabanggit ni John dyan? Sinishare niya yung relationship niya with Christ sa ibang tao, no? Sa ibang believer, no? Sabi diyan, and our fellowship with Father and with Son and Jesus Christ. So ang fellowship, Christ-centered, binubuo siya ng believer to believer. So meron kayong common commitment. Not only believer to believer, included daw po dapat si Jesus Christ and syempre yung God the Father. So tatlo yung binubuo ng commitment na pagiging Christ-centered. So yun ang binabanggit po dyan sa 1 John 1:3. So sabi dyan, the apostles are testifying to what they have personally seen and heard about Jesus and make this fellowship with God. So dapat ganon din daw po tayo. So take note of that kasi pwedeng nagkakaroon tayo ng ibang motibo pala pag nandito tayo sa church. Hindi pala tayo same commitment, di ba? Madalas mangyari yan. Minsan papasok ka sa isang fellowship sa kapwa mo, pero ang motives mo ay iba pala, di ba? For example, gusto mo lang matutong mag-instrument. Yun pala yung pinaka-motibo mo, kaya ka pumasok ng isang iglesia or isang commitment sa isang iglesia. Di ba? So you must to understand na dapat alam mo kung ano yung talagang goal ng iglesia. Goal ng kapwa mo believer at dapat isa lang talaga yung pinatutunguhan ninyo. Amen? So let's continue po. Sabi dito sa letter D, walking in the light. So sino yung light? So Jesus is the light. Sabi dyan sa 1 John 1:6 and 7, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. So, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and blood of Jesus, His Son, purifies from all. So, simple lang yung sinasabi. Kung ikaw ay nasa kadiliman pa, hindi totoong fellowship yung ginagawa mo. So, parang ganun lang siya. Kasi yung symbolize ng darkness, sin. So, hindi ka makakapag-fellowship with others. Again, nabalikan natin sa deed, dapat ang condition ng fellowship, common goal kayo. So, kung wala ka sa liwanag, ibig sabihin, nasa dilim ka, hindi ka makakapag-fellowship daw ng maayos. And take note dung verse 7, sabi dan, but if we walk in the light, as in the light, we have fellowship with one another, and blood of Jesus, His Son, purifies us from all. Nalilinis ka, di ba? Habang nag-fellowship ka with others, nalilinis daw yung mga kasalanan na meron tayo. Ganun kahalaga yung fellowshipping. Paano yun? Kapag wala kang fellowshipping, edi naano ka rin sa sin. Nabababad ka sa sin. Tama po ba? But those who walk in the light experience fellowship with God, and other believers are continually clean from sin by Jesus' blood. So yun yung binabanggit doon sa verse 7. So napakahalaga ng fellowship para sa atin. Para patuloy tayong malinis sa ating mga kasalanan. Amen po ba? So let's continue. Sabi naman sa letter, wala pa pala, may kaduktong pa pala yan. So, dito naman sa another supporting verse niya, Matthew 18:15, if your brother or sister go and point out fault just between the two of you, if they listen to you, you have won them over. So, nagulat ako nung nabasa ko to. Parang, bakit kaya naisama to sa fellowshipping? Bakit kaya nasama to sa walk in the light?
walk, walk, walk to light. So bakit kaya siya nasama? So about ang tinutukoy kasi dito is about reconciliation with others. Remember, kapag ang fellowship, kapag ang kapwa mo believers is may galit sa'yo, hindi ka makakapag-fellowship. Hindrance yun para makapag-go kayo parehas. So dito, binibigyan tayo ng point out na kung ano yung mga dapat natin gawin. If ever meron man may sama na loob sa atin, kasi ano yun, hindi ka makakapag-grow spiritually. Kailangan kasi pag fellowshipping, nag-grow ka, at the same time, nag-grow din yung ka-fellowship mo. Paano kung may hindrances na may galit pala? So then, tinutukoy tayo. So Jesus gives us a disciple for dealing with sin-related conflict. Nagkaroon kayo ng conflict sa isa't isa. So kaya siya sinama dyan para at least hindi maging hindrances yung mga bagay na kagaya ng kasalanan sa pagbibigay ng papuri through fellowship. Amen? So let's continue. Meron po tayong mga paraan how to walk in light. So makikita niyo po dyan, sabi dyan, how to walk in light. Meron po tayong obedience to the light. So alam niyo na siguro yung light. So sinabi dyan kanina, light is Jesus Christ. So obedience meaning sumusunod ka sa ating Panginoon. Diba? Pag lagi kang sumusunod sa Panginoon, guided ka ng Panginoon, mag-stay ka sa liwanag, syempre. Hindi ka makukuha ng dilim. Removal of any mark or covering. Removal. Syempre, kapag na-cover ka, didilim. Diba? So, ano ba yung mga removal of mark of covering? Lahat ng bagay na pwedeng maging hindrances mo sa paglapit sa Panginoon. It's either bad habits man yan, okay? Peer pressure, pwede. So, lahat yan, pwedeng maging cover. Minsan nga, even work. Diba? Dahil sa work, nawalan ka na ng time para sa Panginoon. It could be hindrances, no? So, sabi dyan, and lastly, yung confess our sins to one another. Laging binabanggit sa atin yung paghingi natin ng tawad. Kasi sin is, ano talaga siya, great wall talaga siya na hindi ka makakalapit sa Panginoon. So, lagi natin ginagawa, lagi tayong nagko-confess ng sin para manatili tayo sa liwanag. Diba? Just a blink of an eye, pwede tayo mapunta agad sa kadiliman. Kaya napakalaga po ng confess our sin to one another. Diba? Para magkakaroon tayo ng reconciliation, makapag-grow tayo ng kapwa nating believer. Amen? So, next. Sa letter E, ang sabi dito is a genuine interest to others' well-being. There should be no hidden motives of self-gain. Pag sinabi mong genuine, it must be sincere. Sincere ka sa taong kasama mo or ka-fellowship mo. Diba? For example, may bago tayong kasama dito. So, genuine daw interest mo. Hindi nakikibagay ka. Kumbaga, sincere ka doon sa tao na gusto mo siyang makasama. Unang-una pa lang sa binanggit natin sa mga condition, godly love, selfless. Hindi na ikaw yung bida. Kumbaga, hindi na ikaw yung bida dito. Kumbaga, siya na yung mas inaalala mo. Siya na yung mas kino-condition mo. Kung wala man siyang pagkain, siguro mas kailangan mo siyang pakainin kasi sa sarili mo. Yun yung mga condition yung isa una nating binanggit godly love or agape. 'Di ba? Kung wala siyang pera pamasahe, siguro hindi na rin masama na magbigay ka para sa kanya, 'di ba? So, no hidden motives, hindi dahil mayaman yung believers na nandito, so mas papaboran mo siya. Diba? Teka, mayaman to. Meron akong mapapala dito pag kinaibigan ko to or what. Hindi siya ganun So, dapat na wala kang hidden motives. Lahat, general equal kayo. No? Mapamahirap, mapamayaman man yung kapwa na believer mo na nandito. Kailangan lahat yun, godly love. Diba? Like Jesus, nung John 3:16, nagpapako siya sa krus, lahat ng kasalanan, diba? Kinuha niya. So, dapat ganun din tayo. So, wala tayong tinatangi, in short. Pagdating dito, pag nakikipag-commit tayo sa ibang believers natin. Sabi sa Philippians 2, verse 3 and 4, do nothing out selfish ambition or vain conceit, rather in humility value above yourselves, not looking at your own interests, but each of you to the interests of the others. Sa Philippians. So, encourage believers that act humility and put
others before themselves, di ba? Yun yung bibigyan nating emphasis. Wala na yung sarili mo. Selfless na nga eh. Wala na, unconditional na yung love mo sa kapwa mo. Di ba? Huwag ka na magkaroon ng selfish ambition or conceit vain. Vain, di ba? So dapat yung focus na natin doon na sa kapwa natin. Parang tinuturing na natin yung kapwa nating believer na kapamilya natin or more than pa nga eh. Like Jesus, di ba? Hindi niya naman kadugo talaga yung mga disciple pero tinuring niya na parang mga tunay na kapamilya niya. So dapat ganoon na yung mindset natin as a Christian. For us to grow, di ba? Tingnan natin yung mga church, tingnan natin yung mga sarili natin. Kung meron ba tayo mga pagkukulang, di ba? We always ask na, Lord, sana mag-grow yung church. Lord, sana dumami tayo. But kailangan yung requirements ng fellowshipping is ma-adapt natin bawat isa. Di ba? I remember tuloy yung PX3, di ba? Nakalagay doon, isa sa mga plan doon na dapat makibagay ikaw, alamin mo kung ano yung kinahihiligan nung taong ipagpipray mo o dadalhin mo dito. Di ba? So, dapat ganun din tayo. No? Genuine interest. Sincere tayo sa isang bagay na meron dun sa tao. And last, sabi po dyan, sa letter F, a willingness to lay down one's life. So, sabi dyan sa John 15:12 and 13, 12, my command is this, love each other as I love you. Greater love has no one than this, to lay down one's life to one's friend. Diba? So about sacrifice, again, pagbibigay mo ng sarili mong buhay sa paan ng ating Panginoon para sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid na nasa iglesia. Diba? So ganun yung binabanggit diyan. It's about total surrender. No? Sumusurrender ka, demonstrated the highest form of love being yung willing to sacrifice one's life for others. So, sacrificial commitment to love other completely. So, wala ka ng ibang iniisip kundi yung iba, yung kapwa mo. Diba? Siguro sa pamamaraan na yun, may imagine nung tao or nung kapwa mo believer na sincere ka talaga sa ginagawa mo. Diba? Pag sinabi mo kasing sincere ka, fellowshipping, hindi lang ikaw yung nag-grow spiritually, dalawa kayo yung nag-grow. So, yun po yung binabanggit doon sa mga condition. So, mga binanggit po natin is about condition of fellowshipping. So, hanggang doon lang po yung prepare ko sa umagang ito. So, nireserve ko po kasi numerical number 4 sa susunod kasi medyo mahaba siya. So, if you have any question, andito lang po si Bishop para... Hindi, joke lang. May question po ba about condition? Mahirap po ba yung condition about fellowshipping? Mahirap? Hindi naman. Actually, nung inaaral ko nga siya, parang naisip ko na ganun pala, ano, parang, kasi pag kinompare mo na sinabi niya na godly love, lahat ng tao na makikita mo sa baba, hindi mo paghinalaan ng kahit anong masama. Kasi in general yung love eh. 'Di ba? Selfless ka, unconditional ka, 'di ba? Kahit ngayon mo lang nakita yung tao, parang ano na agad, parang kapatid na agad yung turing mo sa kanya. Pero again, it's case to case basis syempre. Dahil hindi mo rin naman siya, meron naman tayong mga pakiramdam, no? Kung talagang totoo ba yung umakyat dito para mag fellowship sa atin. So, again,